At sa ibang balita, hanggang 12 taong pagkakakulong at hanggang 1 milyong pisong multa. Yan po ang kahaharapin ng mga mapapatunayang nagdadala, nagpupuslit at nagbebenta ng hot meat tulad ng botcha batay sa inamyendahang Meat Inspection Code of the Philippines. Saksi si Teresa Andrada. Sakit ng ulo ng mga otoridad ang talamak na pagpasok at pagbebenta ng mga hot meat, kabilang ang mga double dead na karning baboy o botcha. Tulad na lang nitong Disyembre kung kailan 800 kilo ng botcha ang nasabat ng Manila Meat Squad sa Divisoria sa Maynila. Bukod sa illegal, ayon sa Department of Health, posible rin magdulot ang pagkain ng botcha ng diarrhea, sepsis at iba pang mga sakit. Nitong Pebrero nga, 2 taga Davao City ang naospital matapos makakain umano ng karneng botcha. Meron mang Republic Act 9296 o Meat Inspection Code of the Philippines na nagtatakda ng kaligtasan ng mga karne sa pamilihan, tuloy pa rin ang bentahan ng botcha. Kaya nilagdaan ni Pangulong Aquino ang Republic Act 10536 para amyendahan at dagdagan ng pangil ang Meat Inspection Code. Kung dati administrative fee na 1,000 piso at pagkumpiska lang sa karne ang parusa, ngayon hanggang 12 taong pagkakakulong at hanggang 1 milyong pisong multa ang maaaring ipataw sa mga nagbebenta, nagbabiyahe, nag-aalok o tumatanggap ng hot meat para ilako o ibiyahe. Mas mabigat yung penalty kasi dati administrative fine lang, tapos yung Secretary of Agriculture yung naglalatag noon. So ngayon, nasa batas na yung fine, pati yung pagkakulong. Hindi rin limitado lang sa botcha ang definisyon ng hot meat. Pasok dyan ang anumang karning kinatay sa isang direhistradong meat establishment at hindi sumailalim sa maayos na pagsusuri o kaya na may hindi dokumentado o iligal ang pagbiyahe o pag-deliver kabilang ang galing sa ibang bansa. Ang dagdag pangil sa batas, malugod na tinanggap ng Hog Raisers Association of the Philippines. Naapektuhan yung presyo ng aming baboy kasi natatakot bumili ang ating mamimili. Kaya nababa, humihina yung demand. Masaya rin sa bagong batas ang mga nagtitinda ng karne sa Kamuning Market. Kahabulin ng mga mamimili, mura eh. Kaya problema din yung kalusugan nila, apektuhan din. Dati ng batas yun eh, kaya lang talagang di mapigil-pigil ng ganyan eh. Ngayon may kulong na daw. Sana nga matupad. Sana nga matuloy para matigil na yan. Kasi saan ka naman nakakita ng longganisang 100 pesos per kilo samantalang ang kura mo sa buong baboy 150 na. Teresa Andrada ang inyong saksi.